Thanksgiving Mass and special intention of Ninang Del Valencia and her family, SB Evelyn and SB Bong Rivera, Tin Larson and Cherelu Escaño, Winona Camacho, Raul Lilia Galang, Luis Faye, Tricia Joyce, Lotus Memorial Services, Santos, Lobo and Pineda families, Joseph Dominic Mangila Dantes, Vergara family, Catalina, Aida, and Dante Salvador, for the souls of Fernando, Lani and Marisa Adviento, Atida Lobo, Nanay Linda, Nanay Flor, Kenneth, Chofilo, Jesus, Julieta Efemia, Baby Jim, John Mark, Asi Ricardo Pipito, Teresita, Father Well, Monsignor Vidal, and Thanksgiving Mass and special intention from Noemi Reyes and Nanay Perla, Nanay Luisa, Tatay Vic, and Nanay Trining, Ate Tess, Kuya Jo. Thanksgiving Mass of Betcha Fong, Amil Buenafe, for the souls of Tangmilyo Magbag, and Thanksgiving Mass from Madam Vilma Lugay. Special intention of Jasly. Prayer for the souls of Manny Adviento, Leonard, Atilay Narciso, and special intention from Jasmine and Pibs, victims of coronavirus. Prayer for the sick. And let us pray for all poor souls in purgatory.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipaintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Unang pagbasa. Pagbasa sa aklat ni Propeta Baruch. Alisin mo, Jerusalem, ang damit sa pagluksa at sa kalumbayan, at isuot mo magpakailanman ang mga panggayak ng kalwalhatian na galing sa Diyos. Isuot mo ang balabal ng katarungan na galing sa Diyos. Iputong sa iyong ulo ang korona ng kalwalhatian na walang hanggan. Sapagkat ipahahayag ng Diyos ang iyong kaningningan sa lahat ng bansa na nasa silong ng langit. Ang itatawag niya sa iyo magpakailanman ay kapayapaang makatarungan at banal na kalwalhatian. Tumindig ka, Jerusalem, lumagay ka sa mataas na dako at tumanaw sa silangan. Malasin ang iyong mga anak na tinipon mula sa silanganan hanggang sa kanluran. Dahil sa pag-uutos ng banal na mga nagsasaya sapagkat naalala sila ng Diyos. Nilisan kanila na naglalakad sa pamumuno ng mga kaaway. Ngunit dinadala sila ngayon sa iyo ng Diyos ng buong dingal na waring nasa luklukan ng hari. Palibhasa ay pinabababa ng Diyos ang lahat ng mataas na bundok at mga burol na walang hanggan at pinapuno ang mga lambak hanggang pumatag ang lupa upang maging panatag ang paglakad ng Israel sa ningning ng kalwalhatian ng Diyos. Gayon din, ang mga gubat at lahat ng punong kahoy na mabango ay magbibigay ng kanlong sa Israel dahil sa utos ng Diyos.
sapagkat masayang papatnubayan ng Diyos ang Israel, taglay ang ningning ng kanyang kalwalhatian, alang-alang sa awa at katarungang nanggagaling sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim ng may luha, bayaan mo ng mag-aning masasayat natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit ng may galak, dalay ani pagbalik. Pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, sa lahat ng panalangin ko ay lagi ko kayong isinasama ng buong kasiyahan. Dahilan sa inyong pagtulong sa Ebanghelyo mula pa nung unang araw hanggang sa kasalukuyan. Lubos ang aking paniniwala na ang nagpasimula ng napakainam na gawaing ito ay sa inyo siya ring magpapatuloy hanggang sa pagdating ng araw ni Hesukristo. Oo, ang Diyos ay ang saksi kung gaano kalaki ang aking pananabik sa inyong lahat, alang-alang sa puso ni Kristo Jesus. Narito ang aking idinadalangin, na ang inyong pag-ibig ay yumaman ng yumaman sa ganap na kaalaman at sa lahat ng pagkukuro. Makikilala sana ninyo kung ano ang lalong mabuti at maging malinis kayo at walang pagkukulang hanggang sa araw ni Kristo. Napuspos ng bunga ng kabanalan na nakakamit sa pamamagitan ni Hesukristo sa ikaluluwalhati at ikakarangal ng Diyos. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang 15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, gobernador si Poncio Pilato sa Judea, tetrarka si Herodes sa Galilea, at tetrarka ang kanyang kapatid na si Filipo sa Ituria, at Traconitide. Tetrarka naman si Lisanias sa Abilana. Noon ay punong pari si Anas at Caifas. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang. Nilibot niya ang buong lupain ng Hordan at pinangangaral ang binyag ng pagsisisi at ikakapagtawad ng mga kasalanan. Sa nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, may isang tinig na sumisigaw, "Danin niyo ang daan ng Panginoon, patagin ang kanyang mga landas. Ang lahat ng langbak ay tatabunan, lahat ng bundok at burol ay papantayin. Itutuwid ang daang liko-liko at papatagin ang mga bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Today we light the second candle of Advent, which symbolizes peace. The peace that our Lord Jesus Christ brings us. Kaya magandang yung pangalan ng ating seminaryo, no? Our Lady of Peace College Seminary. Ayan. Paano kaya pag tinagalog yung seminaryo natin? Sige nga, try nyo nga. Anong kinalaman nito sa ating ebanghelyo? Siyempre, wala. No? So in the ancient times, typical na kapag pupunta ang isang hari o emperor sa lugar na kanyang nasasakupan, magsusugo yan, magpapadala yan ng kanyang messenger o isang official na siyang mag-a-announce sa mga tao ng kanyang pagdating. Mauuna ito para siguraduhin na ligtas at nasa magandang kalagayan yung dadaanan ng hari o ng emperor. Sasabihin ito sa mga tao, darating ang hari anumang oras, kaya ayusin ninyo ang buhay ninyo. Siguraduhin ninyo, sinusunod ninyo ang utos ng hari o ng emperador kung ayaw ninyong mapahamak. At itong sinusugo ng hari o ng emperador, nagiging inspector din. Nilibot siya dun sa mga lugar para i-check o tignan yung mga bagay na dapat nilang ayusin. Sasabihin niya sa mga tao, linisin ninyo yung lugar ninyo, alisin ninyo yung mga kalat, ayusin ninyo yung mga daan o kalsada. Gawin ninyong maayos yung daraanan ng hari. Kaya naman yung mga tao, maghahanda yan sa pagdating ng hari. Gagawin nilang lahat para maging maayos yung dadaanan ng hari. At kung kinakailangan daw, maghuhukay pa sila at magtatambak ng lupa na magkakaroon ng major excavation para hindi mapagod yung hari o yung kanyang kabayo
dun sa pag-akyat o pagbaba sa mga bundok at lambak na dadaanan niya. Ano naman ang kinalaman nito sa gospel natin ngayon? Kung titingnan natin yung ebanghelyo natin ngayon, ganito yung nangyayari. May darating na isang hari at si Juan ang mensahero na nagproproklama ng kanyang pagdating at nagbibigay sa atin ng isang napakahalagang mensahe. At ito ang mensahe ni Juan para makita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang inyong mga landas. Ituwid ang liku-likong daan. Tambakan ang bawat lambak. Tibagin ang bawat burol at bundok. Patagin ang bako-bakong daan. Napakaganda ng mga sinisimbolo ng mga ito, kaya isa-isahin natin. Una, tuwirin ninyo ang inyong mga landas o ituwid ang liku-likong mga daan. Sa karanasan natin, sa mga daan natin, merong daan na diretso, may mga daan na sanga-sanga, may balu-baluktot, may buhol-buhol, may gulo-gulo. Minsan ng tao, may mga liku-liko at balu-baluktot din na mga gawain. Minsan ng tao, napupunta sa maling daan o naniligaw sa landas, palayo sa ating Diyos. Para makita natin yung pagliligtas ng Diyos, dapat tahakin natin ang tamang landas. Ang landas ng kabutihan, ang landas ng kabanalan, ang landas ng pagmamahalan. We must clear away obstructions and obstacles along our path to God, so that His grace may come upon us. We must unbend our wicked ways. Lumayo dapat tayo sa kasalanan. We must make our crooked ways straight. Pangalawa, tambakan ang bawat lambak. Ang lambak ay isang lugar na may puwang o unfilled space. Ang isang definition nito sa dictionary ay isang lugar na may uka, may butas, o merong crater. Minsan ng tao parang isang lambak. Parang laging may puwang o unfilled space sa kanyang buhay. Lalo na kapag kung ano-ano yung nilalaman ng kanyang puso. At laging may kulang sa buhay ng tao kung wala ang Diyos. Kaya dapat i-check natin yung mga tinatawag na potholes or mga dents sa ating spiritual life. Yung mga butas, yung mga kulang sa ating spiritual life. At para makita natin yung pagliligtas ng Diyos, punan dapat natin ng Diyos ang bawat aspeto ng ating mga buhay. Every valley in our lives must be filled with God. Pangatlo, tibagin ang bawat burol at bundok. Ang mga burol at bundok ay matataas na anyo ng lupa. Minsan nga sa sobrang taas, parang naaabot na nito ang langit. Minsan ng tao parang mga burol o bundok. Napakataas. Sa sobrang taas, parang mas magaling pa ang tao sa Diyos. Lalo na kapag may kapangyarihan at kasikatan ng tao, madalas siya'y nagiging self-righteous, self-centered, at mayabang. Minsan pa sa sobrang taas, nakakalimutan na ng tao ang Diyos at ng kanyang kapwa-tao. Para makita natin ang pagliligtas ng Diyos, excuse me po, dapat matuto tayong
magpakumbaba o magpakababa. We must learn to humble everything in us, most especially our pride, our self-centeredness, and our arrogance. Every mountain and hill in our lives must be made low. At pang-apat, patagin ang daang bako-bako. May mga daang bako-bako, lubak-lubak, o rough road. Ito yung daan na masasabi nating hindi maganda o pangit. Minsan ng tao, hindi lamang muka ang lubak-lubak o rough road, maging ang kanyang ugali, bako-bako, excuse me po o lubak-lubak lang pinapatamaan. May ugaling pangit, hindi maganda o magaspang. Sabi nga ng iba, asal hayop. Some of our ways are distorted, twisted, or full of ugliness. Para makita natin ang pagliligtas ng Diyos, dapat patagin o pinuhin natin ang ating mga pag-uugali at kilos. Our rough ways must be made smooth. Ang apat na ito po ang paanyaya sa atin ngayon upang may handa natin ang daraanan ng ating Panginoon at upang pagdating ng ating hari, hindi parusa ang ating makamtan, kundi ang kanyang pagliligtas. In our lives, we have many roads to fix, we have many valleys to fill, many mountains and hills to lower down, and many paths to make smooth. Let us therefore allow God to reconstruct us, to fix the roads of our lives, to heal what is broken or wounded in us, to arrange or to lift up what is destroyed or ugly in us, to landscape our minds and hearts, so that we may see and attain the salvation of God when He comes. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa ating pang-adbentong paglalakbay, lalo nating naunawaang kailangan ng paghahanda ng daan para sa Panginoon sa pamamagitan ng puspusang pansariling pagpapakabuti. Hilingin natin ang kanyang tulong dito habang isinasamo nating, Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Para sa simbahan at mga namumuno rito, gaya ni Juan Bautista, matagumpay nawa nilang maihanda ang mga puso ng mga tao sa pagsalubong sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Para sa lahat ng napariwara sa kanilang buhay, nawa dinggin nila ang panawagan ni Juan
na sila'y magsisi sa adbyentong ito at magkamit ng bunga ng tapat at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Para sa nag-aakalang nakaaangat sila sa iba, nawa magamit nila ang kanilang talino sa pagtulong sa mahihina, alang-alang sa diwa ng paglilingkod at pakikiisa sa kapatid. Manalangin tayo. Para sa mga taong natatangay ng pagkamuhi, kapusukan at kasakiman, nawa alang-alang sa diwa ng Adbyento, manunton sila sa landas tungo sa katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Para sa mga may HIV o AIDS, nawa patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay bigyan ng pag-aalagang tulad ng kay Kristo na mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Sa mga nasa panganib na magkaroon ng HIV dahil sa kanilang uri ng pamumuhay, mapagtanto nawa nila na ang mga utos ng Diyos ay upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya sa mga mapang-alipin. Manalangin tayo. Para sa ating lahat, sa paghahanda natin sa pagtatapos ng taon ni San Jose, nawa mas maging porsigido tayong purihin siya sa pamamagitan ng pagtulad sa kanyang mga katangian. Manalangin tayo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, tibayan mo ang aming kalooban sa paghahawan ng matuwid na daan para sa iyo. Punin mo ang mga lambak ng aming pagkasiphayo, patagi ng mga bundok ng aming pagmamataas, at iayos ang aming baku-bakong daan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mong magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo pang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siyang naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Enrique na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, atin ang dasalin ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Humayo kayo sa kapayapaan upang ipaghanda ng matuwid na landas ang Panginoon. Salamat sa Diyos.